Magandang gabi po, Binibining de La Paz. Ako nga po pala si Caselda A. Digamo mula sa 11 ABMA na natasan na gumawa ng reviewer niya. Sa panuto po, basahin at unawain lamang ang mga katanungan at sagutin ito ng maayos. Number 1. Ang mga sumusunod ay inahahatid ng radyo maliban sa A. Musika, B. Opinyon, C. Impormasyon, and D. Diskriminasyon. Ang tamang sagot ay letter D. Diskriminasyon. Number 2. Ang nangungunang wika na ginagamit ng mga mamamahayag sa radyo at telebisyon ay A. Taglish, B. Filipino, C. Ingles, D. Kolokya. Ang tamang sagot ay letter B, Filipino. 3. Ang mga estasyon ng radyo sa mga probinsya ay gumagamit ng wikang A. Lokal, B. Balbal, C. Regional, and D. Katutubo. Ang tamang sagot ay letter C, Regional. Sa ika-4 naman, ang mabuting epekto ng paglaganap ng satellite o mga cable ay A. Nakakapanood ng iba't ibang uri ng palabas, B. Nakakarating sa mga malalayong pook sa mundo, C. Nagkakaroon ng kahulugan ng iba't ibang lahi, D. Nagkakaroon ng malaking konsumo ng elektrisidad. Ang tamang sagot ay letter A. Nakakapanood ng iba't ibang uri ng palabas. Ito ang pangunahing gampanin ng radyo. A. Gabay sa lipunan, B. Gabay sa mga politiko, C. Gabay ng siyensya, and D. Gabay ng tao. Ang tamang sagot ay letter A. Gabay sa lipunan. Sa ika-6 at ika-10 bilang, kailangan ninyong ayusin ang mga nagulong letra upang masagot ang mga katanungan. Ika-6. Tawag sa tao o grupo, nangangalaga, nagpapatakbo at nagsisimula ng isang vlog. Ang tamang sagot ay vlogger. 7. Tawag sa komunidad o mundo ng mga vlog. Ang tamang sagot ay blogosphere. Sinasabing pinagmula ng salitang blog. Ang tamang sagot ay weblog. 9. Uri ng blog na pumapatungkol sa politika, kalusugan, sport, showbiz, teknolohiya at iba pang karaniwan ay napapanahong issue. Ang tamang sagot ay news blog. Number 10. Itinuturing ng mga manunulat bilang ganito ang blog dahil sa ang blog nga ay paraan ng pagpaparating nila ng kanilang nais ipahayag. Ang tamang sagot ay entablado. Number 11. Nagpapakita sa damdamin ng isang tagpo, nagpapatingkad sa atmosfera at inaayunan ang ritmo at daloy ng pelikula. A. Musika, B. Tunog, C. Editing, and D. Direksyon. Ang tamang sagot ay letter A. Musika. Number 12. Naghahatid ng pinakamensahe at nagsisilbing panghatak sa manonood. A. Tema, B. Kwento, C. Pamagat, and D. Dialogo o sequence script. Ang tamang sagot ay letter C. Pamagat. Number 13. Matapat na paglalarawan sa buhay ng pelikula sa tulong ng pag-iilaw, komposisyon, galaw, at iba pang ugnay ng teknik ng kamera upang matagumpay na maisalarawan ang nilalaman. A. Kwento, B. Tema,
C. Dialogo or sequence script, or D. Cinematography? Ang tamang sagot ay letter D. Cinematography. Number 14. Malikhaing paraan ng paglalapat ng musika, dialogo, tunog na kinakailangan sa isang partikular na eksena. A. Tunog. B. Tema. C. Musika. And letter D. Editing. Ang tamang sagot ay letter A. Tunog. Number 15. Dito, nasusubok ang katadagan ng tauhan. Sa pangkat na ito ng dula ay tunay na pinakamatindi o pinakabugso ang damdamin o kaya sa pinakasukdulan ng tunggalian. A. Kasukdulan. B. Tunggalian. C. Kakalasan. D. Kalutasan. Ang tamang sagot ay letter A. Kasukdulan. Number 16. Ito ay maaaring sa pagitan ng mga tauhan laban sa kanyang paligid, at tauhan laban sa kanyang sarili. Maaaring magkaroon ng igit sa isa o patong-patong na tunggalian ang isang dula. A. Kasukdulan. B. Tunggalian. C. Kakalasan. And D. Kalutasan. Ang tamang sagot ay letter B. Tunggalian. Number 17. Ito ang salitang gamit ng mga tao ayon sa partikular na rehiyon o lalawigan ng kanilang kinabibilangan. A. Idiolect. B. Dialect. C. Sociolect. And D. Ethnolect. Ang tamang sagot ay letter B. Dialect. Number 18. Ito ay uri ng wika na ginagamit ng isang partikular na grupo. A. Register. B. Dialect. C. Sociolect. And D. Ethnolect. Ang tamang sagot ay letter C. Sociolect. Number 19. Wikang ginagamit kapag nagpo-post sa personal na message. A. Informal na wika. B. Formal na wika. C. Wikang naiiba sa lahat. D. Wikang pare-pareho. Ang tamang sagot ay letter A. Informal na wika. Number 20. Pagtatalong oral na isinasagawa sa paraang parap at hindi gumagamit ng formal na wika. Ito ang tinatawag na modernong balagtasan. A. Hugot line. B. Flip-top. C. Pick-up lines. Or D. Comics. Ang tamang sagot ay letter B. Flip-top. Number 21. Tinatawag ding love lines at love quotes. May mga linya ng pag-ibig na nakakakilig, nakakatuwa, cute, cheesy o minsan ay nakakainis. A. Hugot lines. B. Flip-top. C. Pick-up lines. Or D. Comics. Ang tamang sagot ay letter A. Hugot lines. Number 22. May gawang lokal at may mga likhang banyaga na isinasalin sa wikang Pilipino ang salitaan. Maaari rin ang mga Pilipinong na humaling sa ganitong genre, kaya't hindi man sila taga rito ay kinikilalang sila sa ating bansa. A. Teleserye. B. Comics. C. Pelikula. Or D. Pick-up lines. Ang tamang sagot ay letter A. Teleserye. Number 23. Isang halimbawa ng social media na patok sa modernong panahon na ito, lalo't sa mga kabataan. Dito umusbong ang dematikong paggamit ng wika o sinisilang ang mga bagong likhang salita. A. TikTok. B. Facebook. C. YouTube. Or D. Instagram. Ang tamang sagot ay letter A. TikTok. Number 24. Tumutukoy sa kilos o galaw ng katawan. Bahagi nito ang ekspresyon ng muka,
galaw ng mata, kumpas ng kamay at tindig ng katawan. A. Kinesika. B. Proxemica. C. Pandama o paghawak. Or D. Paralanguage. Ang tamang sagot ay A. Kinesika. Number 25. Tumutukoy sa oras at distansya sa pakikipag-usap. A. Kinesika. B. Proxemica. C. Pandama o paghawak. Or D. Paralanguage. Ang tamang sagot ay letter B. Proxemica. Number 26. Ang mga sumusunod ay dapat na isinasaalang-alang sa pagsulat na kritikal na sanaysay maliban sa A. Kaisahan ng tono, maayos na pagkakabuo. B. Matalinong pagpapakahulugan, tema at nilalaman. C. May sulat, tugma, aliw-iw o indayog ng mga salita. D. Anyo ng estruktura, wika at estilo, gumagamit ng wika sa bawat sosyal at kultura ng pangkat. Ang sagot ay letter C. May sukat, tugma, aliw-iw o indayog ng mga salita. Number 27. Ito ay isang uri ng paninikan na naglalayong magbigay ng opinyon, kuro-kuro, pananaw, impormasyon o refleksyon tungkol sa isang paksa. A. Nobela. B. Sanaysay. C. Pananaliksik. And D. Maikling kwento. Ang tamang sagot ay letter B. Sanaysay. Number 28. Ang naging batayan sa paggamit ng wika ng iba't ibang grupong sosyal at kultural na pagsusunod-sunod maliban sa A. Idiolek. B. Layunin. C. Lugar at panahon. Or D. Pinag-uusapan at grupong kinabibilangan ng mga nag-uusap. Ang tamang sagot ay letter A. Idiolek. Number 29. Ito ay tumutukoy sa kakayahang umunawa at magpahayag ng isang tiyak na wika. A. Kakayahang diskursal. B. Kakayahang panggramatiko. C. Kakayahang lingwistiko. Or D. Kakayahang sosyolingwastiko. Ang tamang sagot ay letter A. Kakayahang diskursoral. Number 30. Tumutukoy sa kahusayan ng isang individual sa pagbasa at pag-unawa ng iba't ibang teksto. A. Kakayahang lingwistiko. B. Kakayahang tekstual. C. Kakayahang diskursural. Or D. Kakayahang rhetorical. Ang tamang sagot ay letter B. Kakayahang tekstual. Number 31. Ang pangunahing layunin ng diskursong ito ay magpaliwanag. A. Paglalarawan. B. Pagsasalaysay. C. Paglalahad. Or D. Pangangatwiran. Ang tamang sagot ay letter C. Paglalahad. Number 32. Tumutukoy sa kahusayan ng isang individual na makibahagi sa konversasyon. A. Kakayahang panggramatiko. B. Kakayahang tekstual. C. Kakayahang komunikatibo. Or D. Kakayahang rhetorical. Ang tamang sagot ay letter D. Kakayahang rhetorical. Para sa ika-33 hanggang ika-38, hanapin lamang sa kahon ang tamang sagot. Number 33. Ang blank ay isang sistematikong pag-aaral tungkol sa isang suliranin o paksa. Ang tamang sagot ay pananaliksik. Number 34. Sinasabi naman ni Good, ang pananaliksik ay isang maingat, kritikal at blank sa pamamagitan ng iba't ibang teknik at paraan. Ang tamang sagot ay disiplinadong inquiry. Number 35. Ang pananaliksik ay blank, paghahanap sa mga mahalagang impormasyon hinggil sa isang tiyak na paksa o suliranin ayon kay Aquino.
Ang tamang sagot ay sistematikong. Number 36. Isa ring layunin ng pananaliksik ang blank, ang kuryosidad ng mananaliksik. Ang tamang sagot ay masatisfy. Number 37. Ang pananaliksik ay may layunin ding mapalawak o blank ang umiiral na kaalaman. Ang tamang sagot ay ma-verify. Number 38. Ayon kina Blank, ang pananaliksik ay proseso ng paglaganap ng datos o impormasyon upang malutasan ang partikular na suliranin. Ang tamang sagot ay Manuel at Medel. Number 39. Nagbibigay ng paglalarawan sa paksa ng pananaliksik. A. Balangkas konsepsyual. B. Paglalahad ng suliranin. C. Panimula o rasyonal. D. Saklaw at limitasyon. Ang tamang sagot ay letter C. Panimula o rasyonal. Number 40. Binibigyang pagpapahalaga sa bahaging ito ang ilang mga batas, prinsipyo, paglalahat, mga konsepto, pagpapakahulugan at mga teorya na maaaring maiangkop sa ginagawang pag-aaral. A. Balangkas konseptual. B. Paglalahad ng suliranin. C. Panimula o rasyonal. Or D. Saklaw at limitasyon. Ang tamang sagot ay A. Balangkas konseptual. Number 41. Ang pananaliksik na ito ay naglalayong lumatas ng isang tiyak na suliranin ng isang programa, organisasyon o komunidad. Letter A. Deskriptibo. B. Pagkilos sa pananaliksik or action research. C. Pagtugong pananaliksik or applied research. And D. Aral kaso o case study. Ang tamang sagot ay B. Pagkilos sa pananaliksik or action research. Number 42. Ang layunin ng pananaliksik na ito ay upang matulungan ang mga tao na maunawaan ang kalikasan ng isang suliranin ng sa gayon. A. Deskriptibo. B. Pagkilos sa pananaliksik or action research. C. Pagtugong pananaliksik or applied research. Or D. Aral kaso or case study. Ang tamang sagot ay letter C. Pagtugong pananaliksik or applied research. Number 43. Ito'y tumutugon sa mga tanong na sino, ano, kailan, at paano na may kinalaman sa pag-aaral. Hindi ito sasagot sa tanong na bakit, dahil ito ay naglalarawan lamang. A. Deskriptibo. B. Comparison or komparatibo. C. Exploratory. And D. Aral kaso or case study. Ang tamang sagot ay A. Deskriptibo. Number 44. Ito ay ang paggamit ng sariling salita sa pagtatala ng mga konsepto na nasa wikang banyaga at iba pa. A. Hawig. B. Buod. C. Tuwirang sinipi. Or D. Pagsasalin o sariling salin. Ang tamang sagot ay letter D. Pagsasalin o sariling salin. Number 45. Ito ay direktang sinipi mula sa isang sanggunian. A. Hawig. B. Buod.
C. Tuwirang sinipi or D. Pagsasalin o sariling salin. Ang tamang sagot ay letter C. Tuwirang sinipi. Number 46. Layunin nito na maipahayag sa simple, direkta, at maintindihang panalita ang orihinal. A. Hawig. B. Buod. C. Tuwirang sinipi or D. Pagsasalin o sariling salin. Ang tamang sagot ay A. Hawig. Number 47. Ito ay ang paglalahad ng pangunahing ideya sa sariling pananalita. Kadalasang ito ay higit na sa maikli kaysa sa orihinal na teksto. A. Hawig. B. Buod. C. Tuwirang sinipi or D. Pagsasalin o sariling salin. Ang tamang sagot ay B. Buod. Number 48. Tukuyin sa mga sumusunod ang hindi kasali sa mga hakbang sa paggawa ng sulating pananaliksik. A. Paghahanda ng iniwastong balangkas o final outline. B. Pagsulat ng borabor o rough draft. C. Pagsulat ng penal na sulating pananaliksik. Or D. Pagsulat ng sulating di formal. Ang tamang sagot ay letter D. Pagsulat ng sulating di formal. Number 49. Sa hakbang na ito ay masusuring mabuti ang inihandang tentatibong balangkas upang matiyak kung may mga bagay pang kailangan baguhin or ayusin. A. Paghahanda ng iniwastong balangkas o final outline. B. Pagwawasto at pagreserba ng borador. C. Pagwawasto ng footnote at outline. D. Pagsulat ng borabor o rough draft. Ang tamang sagot ay letter A. Paghahanda ng iniwastong balangkas or final outline. Para sa huling tanong, number 50. Ito ay kinakailangang naglalaman ng mga ideyang matatagpuan sa kabuuan ng sulatin. Bukod dito, dapat ay mayroong itong katawan na kung saan makikita ang pinakamalawak o nalaman ng bahagi ng iyong balangkas. Letter A. Pagsulat ng penal na sulating pananaliksik. B. Pagsulat ng gitnang sulatin. C. Pagsulat ng sulating formal at di formal. Or D. Pagsulat ng borador o rough draft. Ang tamang sagot ay letter D. Pagsulat ng borador o rough draft. Yun lamang po at maraming salamat.